Sa buhay na ito'y maglalakbay tayo, langit na tahanan ang ating tungo. Lahat ng mga bagay na nakamtan mo, ito'y iiwanan pagdating ni Kristo. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Kay tuloy ng takbo ng orasan, maging ang araw kay daling dumaan. Lumilipas ang taon nang di na mamalayan, maging tao'y kumukupas rin sa kanyang kapanahunan. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Kailan mo pa siya kikilalanin? Sa kalooban niya ay pasako. Ang oras ay mahalaga, huwag mo nang sayangin pa. Sa langit ikaw ay mag-impo, kay Kristo tayo'y maglingkod. Huwag nang sayangin oras at lakas, luwalhatiin siya hanggang wakas. Luwalhatiin siya hanggang wakas. Luwalhatiin siya hanggang wakas. Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide.
with Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan, life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name, life is given, eternal life, the hope. At kay Brother Carlito Ventura, magandang umaga po. Sister Virgie Adriano, good morning. Meron din kay Brother Leo, good morning. Tayo muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Ang naming banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay at kalakasan, maging sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang ang inyong salita'y muli naming matunghayan. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita. Itama niyo ang aming mga puso. Linisin niyo po kami anumang karumihan meron kami. Ito po yung aming samot na langin in Jesus' name. Amen. Truth and life for those who seek. Ito po mga kapatid diyan sa Kalamba. Magandang umaga. Good morning. Guiding us both day and night. It is God's will, clear and At ito pong ipagpapatuloy, ito pong ating pinagbubulayan dito sa Psalms chapter 83. At dito na po tayo sa verse 9 hanggang verse 18. Kahapon, excuse mo, kahapon ay ating nakita yung conspiracy ng mga kaaway ng Panginoon. At ang kanilang talagang nais ay gawin ay wasakin ang mga mananampalataya, ang tao ng Diyos, ang bayan ng Diyos. At dito po, sa verse 9 hanggang verse 18, ito po yung pinakikita dito na yung kaaway ay madadaig, makukonsume sa pamagitan ng kahihiyan at distraction na mararanasan nila. Sabi nga sa verse 9, do unto them as unto the Midianites, as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kizon, which perished at Endor, they became as dung for the earth. Make their nobles like Oreb and like Zeb, yea, all their princes as Zevan, and as Salmona, who said, let us take to ourselves the house of God in possession. Ito po. Doon sa verse 9 hanggang verse 12, ito po yan, example from history, excuse me, of God's destruction of enemies. Ito po yung pinakita dito ni Asaph, yung halimbawa sa kasaysayan kung paano winasak ng Diyos ito pong mga kaaway. Yan pong mga binanggit diyan mula doon sa Midian, kay Sisera, Jabin at Kizon, Oreb and Zeba and Zalmona. Ito po yung mga makikita natin doon sa panahon ng mga judges. Kaya doon sa Book of Judges, dito po, pinakita ito kung paano sila ay pinabagsak ng Panginoon. At deadly yung
flow nung itong mga halimbawang ito na pinakita dito ng Bible. Ibig sabihin lang, fighting against God, against His anointed, against His people, their land. Ito yung ginawa nila at ang naging resulta sa kanila pong mga buhay ay kamatayan, pagkawasak. Sabi doon sa verse 12, who said, let us take to ourselves the house of God in possession. Ito yung hinangad, plinano ng mga taong ito. Kumbaga nga po talagang lumaban sila sa Diyos. Sa ating pong panahon ngayon, hindi man minsan hayagan yung paglaban ng tao sa Diyos, pero nakikita sa kanilang pamumuhay. Kagaya na lamang ng pagbago sa kung ano yung kasarian na ibinigay ng Panginoon. Pinipilit na baguhin ng tao. Sinasabi nila na sila daw ay babae na nasa katawan ng lalaki at yung iba ay lalaki naman na nasa katawan daw ng babae. Alam niyo po yan? Yan po ay fighting against God. Para mga pinapakita lang nila at sinasabi nila na nagkamali ang Diyos kung bakit ganun yung kalalagay nila. Pero hindi po. Yun po ay pinili nila dahil ayaw nila nasundin kung ano yung kalooban ng Diyos. Minsan nangyayari din sa buhay ng mga mananampalataya. Di ba? Nangyayari po sa buhay ng mga mananampalataya. Kapag hindi niya minsan makita o magustuhan yung kaparaanan na ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay o maging sa loob ng iglesia, ng church, at hindi siya sumusunod, alam po, ito po ay fighting against God. Kapag kanyang naandun yung kanyang hindi pagtalima sa salita ng Diyos, ito po ay fighting against God. Kapag kanyang kinukontra o kinakalaban ang pinili ng Diyos, ang tinawag ng Diyos, fighting against God. Naalala niyo po, umaalala natin, nung ang bayan ng Israel ay naglalakbay pa lang mula sa Egypt patungo sa Promised Land, may grupo ng mga tao na lumaban kay Moses. At ano pong ginawa ng Panginoon? Sabi ni Moses, magkatipon tayo sa lugar na ito. Sino yung sa Panginoon? Sino yung sa panig ng Panginoon? Who is on the Lord's side? At sabi, dito kayo. At yung mga Levita sumama sa kanya. At itong grupo ni Kore, sila po yung lumalaban sa Panginoon, kay Moses. Against kay Moses. Ano pong ginawa? Ang sabi ni Moses, kung talagang ako ay lingkod ng Diyos at tinawag ng Diyos, bumuka ang lupa at lamunin kayo. Ano pong ginawa ng Diyos? Dahil si Moses ay tunay na lingkod ng Diyos, ano pong ginawa? Bumuka ang lupa at nilamon itong grupo na ito ni Kore. Sa ating pong panahon, hindi naman na ganun ang gagawin ng Diyos. Pero kung yung lingkod ng Diyos, yung tao ng Diyos, ay kakalabanin ng mga tao, mananagot sila sa Diyos. Excuse po. At ito po yun, andito nga yung example, fatal, deadly, yung paglaban nila sa Panginoon, fighting against God. Isa pang halimbawa ay si Miriam, na kapatid ni Moses. Wala naman siyang ginawa. Ano lang ang ginawa niya? Nagsalita. Di ba? Nagsalita siya at ang sabi niya, bakit si Moses lang ba ang kinakausap ng Diyos?
nagsalita siya ng hindi maganda laban sa lingkod ng Diyos kay Moses. Ano pong ginawa ng Panginoon? Nagkaroon siya ng ketong. Diba? At si Moses pa yung nakiusap sa Diyos para siya ay pagalingin. Kaya ito po yan. Pinapakita dito, God's enemies will be consumed by shame and by destruction. Kaya fighting against God, ano po yan? Is deadly, mapanganib, dangerous. Mapanganib kung tayo po ay ngayon, kung sa ating pong buhay, meron tayong mga nakikita, hindi natin nagugustuhan. Alam niyo po yung pwede na lang natin gawin. Ay manalangin. Di natin gusto sa ating kapatid, ay kung kapatid natin sa Panginoon at kaya natin kausapin natin. Kung sa lingkod ng Diyos, mag-pray lang natin. Bakit? Kung ang Diyos ang pumili, tumawag sa Kanya, at siya ay hindi na sumusunod sa Panginoon, ano po yan? Ang Diyos din ang sasaway sa Kanya. Naalala niyo po, yung isang propeta na inutusan ng Diyos, sabi niya, mag-prophesy ka dito sa lugar na ito at wag kang kakain ni iinom sa bayan na yan. At wag kang babalik sa daan na dinaanan mo na. At yun nga ang ginawa nitong propeta. Kaya lang nakita siya ng isang anak ng propeta. At sinabi niya sa kanyang tatay, kaya nitong matandang propeta, hinabol itong propeta na ito na nangaral. At sinabi niya dito sa batang propeta, ako'y propeta rin ng Diyos. At sinabi sa akin ng Panginoon na dumaan ka muna sa amin at tayo kumain. Pero sabi ng propeta, ang bilin sa akin ng Diyos ay huwag akong kakain, iinom na babalik. Kaya lang dahil sa pamimilit nitong matandang propeta, ano pong nangyari? Sumunod siya. Nung sila ay naghiwalay na, umalis na siya. Nakita yung kanyang bangkay na nilapan ng leon. Yung kanyang katawan nilapan ng leon at nakita nitong matandang propeta. Ano po yung pinapakita dito? Kung siya ay may mali na ginawa, kung yung propeta ng Diyos ay may mali, kung yung tao ng Diyos, lingkod ng Diyos ay may maling ginawa, ang Diyos ang sasaway sa kanya. Ano pong kamalian nung propeta? Mas sinunod niya ang tao kaysa sa Diyos. Mas pinaniwalaan niya ang tao kaysa sa Diyos. Marami ngayon na mga mananampalataya mas takot sa tao kaysa sa Diyos. Di ba? Mas nahihiya sa tao kaysa sa Diyos. Kaya yung iba minsang mga ngaral, hindi na pinapangaral yung kasalanan, yung mga maling bagay. Bakit? Ayaw nila na yung tao ay ma-offend. Alam niyo po, kung katotohanan yung ipinapangaral, katotohanan yung sinasabi, hindi po problema kung ma-offend yung tao dahil ang tunay na anak ng Diyos, hindi yan matitisod sa salita ng Diyos. Diba? Pagkain ng ating kaluluwa, yung salita ng Diyos. Kapaki-pakinabang sa ating pong buhay, tapos tayo matitisod sa salita ng Diyos. Kailangan lamang ay maitama yung ating pong puso. Kaya yung pong paglaban sa Diyos, sa lingkod ng Diyos, sa tao ng Diyos, sa bayan ng Diyos, alam po, ito po yan, mapanganib. Minsan hindi napapansin at nakikita ng iba. Verse 13, Oh my God, make them like a wheel as the stubble before the wind. As the fire burneth the wood, and as the flame setteth the mountains on fire. So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm. Ito po yan. Ano naman po ito? Kanina yung example ng mga tao, kung paano sila ayaw winasak ng Diyos. Ito po yung naman, example from nature.
kanina yung history, yung kasaysayan, yung mga tao na lumaban sa Diyos. Ito yung example from nature of God's destructive force. Ano po sinabi dito? Make them like a wheel as the stubble before the wind. Di ba? Na andun yung malakas na hangin. Sabi dito ng Samis, ay gawin mo silang parang ano daw po, ipo-ipong alabok, parang dayami sa harap ng hangin. Ibig sabihin, kung saan lang sila ihampas, itaboy ng hangin, doon na lang sila. Ito yung yung pinakita dito, yung destructive force na meron ng ating Diyos. Ginamit niya yung nature. Kaya pansin niyo po, minsan, yung kalamidad, yung mga bagyo na dumarating, ito po yung minsan yung kaparaanan ng Diyos to remind us na kung nasaan na tayo. Ba? Yung mga kalamidad na nangyayari sa buhay natin, minsan ito po yung kaparaanan ng Diyos para paalalahanan tayo, napapalayo na tayo sa Panginoon. Lumalayo na tayo sa ating pong Diyos. Hindi lang diyan sabi pa sa verse 14, as the fire burneth a wood, as the flame setteth the mountains on fire. Hindi lamang yung whirlwind, yung malakas na hangin, maging apoy, fire that burns the woods, the forest, flame that set, ang sabi diyan setteth the mountains on fire. Ba? Nasunog yung kanilang mga kagubatan, nagliyab yung kanilang mga kabundukan. Ano po yan? Yan po yung God's destructive force, nature of God's. Example from nature of God's destructive force. At sinong makakaranas po niyan? Yung mga tao na lalaban sa Panginoon. Mga tao na hindi tatalima sa Panginoon. Those people who are fighting against God, against God's people, against God's anointed. Verse 15, so persecute them with thy tempest and make them afraid with thy storm. Di ba? Sabi niyan, persecute them with thy tempest. Ang ginamit pa yung mga bagyo at unos. Ito pa yung ginamit ng Diyos para sila yung wasakin. At sabi ko nga, pwede rin kahit sa ating pong kapanahunan mangyari. Kung tayo ay kagaya nila, nalalaban sa Panginoon. Paano po ba mangyayari ito? Na yung isang anak ng Diyos ay lalaban sa Diyos. Fighting against God. Kapag hindi na siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi na niya sinunod ang salita ng Diyos. Diba? Kapag tinanggihan na niya yung kaparaanan ng Diyos sa kanyang buhay. Kapag hindi na niya ginamit yung mga nais ng Diyos na weapon na dapat niyang gamitin. Alam po, sa ating mga anak ng Diyos, ang tanging sandata lang naman natin salita ng Diyos at panalangin at pananampalataya, pagtitiwala sa ating Diyos. Kaya lang, maraming anak ng Diyos, mas nagtitiwala na sa karangyaan, kayamanan ng mundo. Mas nagtitiwala na sa kayamanan na meron siya, possessions
Nagsitiwala na sa posisyon na meron siya, sa kanyang posisyon na meron sa kanyang trabaho. Nagtitiwala na doon sa impluwensya na meron siya, prestige. At hindi na nagtitiwala sa Diyos. Kaya kapag ganun po yung nangyayari, hindi na tayo nagpapasakop sa Panginoon. At ano pong nangyayari dyan? Lumalaban na tayo sa Diyos. May mga tao na ang kaisipan, kapag nasaway ng salita ng Diyos, nasaling yung kanilang ego, yung kanilang pride, ang katwiran, ang sasabihin sa kanilang isipan ay buhay ko naman ito. Bakit nila pakikialaman? Di ba? Ayaw na mapakialaman yung kanilang buhay. Alam niyo po, ang totoo, wala naman tayong karapatan sa ating pong buhay. Diba? May mga tinatawag pa nga tayo na rights. Diba? Wala tayong karapatan dahil sabi ni Apostle Paul, sabi niya, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye are not your own. Diba? Sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Excuse me. Hindi natin pag-aari yung ating pong buhay. Kaya kung ano yung nais ng Diyos, ito dapat yung ating pong sinusunod. Kaya lang kapag nasaway tayo ng salita ng Diyos, nagagalit tayo. Ayaw nating pasakop, ayaw nating sumunod. At minsan iniisip natin, buhay ko naman ito eh. Ako naman mapapahamak eh. Nais na nga ng Diyos na mapaayos yung buhay na pinagkaloob niya sa atin. Tapos lalabanan pa natin. Diba? Kaya kung tayo patuloy na lalaban sa kagustuhan ng Diyos, ito rin yung pwedeng danasin natin. Diba? Pwede nating maranasan yung example from nature of God's destructive force at pwede rin nating maranasan yung example na nakita natin from history of God's destruction of His enemies. Yung mga tao na talagang kinalaban ang Diyos, kinalaban yung lingkod ng Diyos, kinalaban yung bayan ng Diyos, pwede nating maranasan kung tayo ay patuloy din na sasalungat. Alam po kasi, dito sa mundo, alam pong naging katwiran ng tao, ay kalakaran na yan eh. Ang katwiran nila ay kung ano daw ang tugtog, yun ang sayaw. Kung saan ang agos, saan yung daloy, sama ka na lang. Alam po, hindi po tayo taga rito at iba na tayo ng mga anak ng Diyos. Hindi na po pwede na tayo ay susunod lang doon sa agos, sa daloy ng mundo. Tayo po'y pasalungat sa agos ng mundo. Pasalungat tayo. Verse 16, fill their faces with shame that they may seek thy name, O God. Let them be confounded and troubled forever. Yeah, let them be put to shame and perish. Ito po yung destinasyon. Ang kahahantungan ng pagmamatigas at paglaban sa Diyos, ano po? Shame and destruction. Kahihiyan at pagkawasak. Maaring yung iba ma-enjoy yung pansamantalang kagandahan na nangyayari sa kanilang buhay. Pero ang destinasyon nun, ang kahahantungan nun, kahihiyan at pagkawasak. Ito yung sinasabi ng Bible sa Proverbs na there is a way that seems right unto a man that the end thereof is the way of death.
is the way of destruction. Naakala lang nila tama, akala lang nila mabuti. Akala nila ayos. Pero ang dulo pala nun kapahamakan. Kaya sa atin, bilang anak ng Diyos, ano ba yung ating dapat gawin? Kung ang kahahantungan ng pagsalungad sa Diyos, paglaban sa Diyos, paglaban sa kalooban at salita ng Diyos, ay kahihiyan at pagkawasak, pagbagsak, bakit pa natin gagawin? Bakit lagi bakit lagi tayong nare-remind o pinapaalalahanan ng pangangaral ng salita ng Diyos? Dahil ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo mapahiya. Kaya lang, madalas, ayaw din naman nating sundin at gawin kung ano yung nais ng Panginoon. Sabi sa verse 18, that men may know that thou, whose alone is Jehovah, art the most high over all the earth. Bakit ipapahintulot ng Diyos? Bakit ipaparanas ng Diyos yung kahihiyan at pagbagsak, pagkawasak doon sa mga sumasalungat, lumalaban sa Kanya? Ano pong dahilan ang sabi sa verse 18? Upang kanilang maalaman, excuse me, malaman, makilala na ikaw. Di ba? Sabi niya dito, that men may know that thou, na ikaw lamang, na ang pangalan ay ano daw po, Jehovah, ay kataas-taasan sa buong lupa, sa buong lupain, sa buong mundo. Diba sinasabi niya, that whose name alone is Jehovah, art the most high over all the earth. Pinapakita dito, bakit gagawin niya ng Diyos yung kahihiyan at pagbagsak, pagwasak dito sa mga sumasalungat sa Kanya para makilala ng mga tao na siya ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos. Alam po tayo, minsan alam lang natin na kinikilala lang minsan natin sa pangalan at sa ating isipan ang ating Diyos. Pero hindi sa ating puso. Kaya kapag may mga pangyayaring hindi natin nagugustuhan sa ating pong buhay, para mga ayaw nating tanggapin, samantalang ito ay dumaan sa kapahintulutan ng kataas-taasang Diyos. Walang aksidente sa buhay ng sino man sa atin. Lahat po ito ay dumaan sa kapahintulutan ng Panginoon. Kung ito ay pinahintulot ng Diyos, ano yung atin lamang gagawin? Ang sabi ni Apostle Paul, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. May kaganapan na hindi mo nagustuhan sa iyong buhay? Kung ito'y pinahintulot ng Diyos, give thanks. Dahil sa lahat ng nangyayari pinapahintulot ng Diyos, mabuti man o hindi mabuti, gusto man natin o hindi, may layunin ng Panginoon. Maaring minsan hindi pa natin makita ng malinaw, maunawaan ang layunin ng Diyos, pero isang araw, ipapakita niya ito. At ang sabi ng Bible, ito po'y mabuti. Di ba? Sabi ni Apostle Paul, for we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ito po'y mabuti at sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Anong pong gagawin natin? Pasako. Sumunod. Kaya ito po'y babala. Bakit pa tayo sasalungat, lalaban sa Panginoon, samantalang mabuti naman ang layunin ng Diyos sa ating pong buhay? Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa paalaala ng inyong salita, sa saway at hamon sa amin. Tulungan niyo po kami na masunod ang inyo pong kagustuhan sa amin pong buhay. Bigyan niyo kami ng biyaya at kalakasan. Panginoon, dalangin ko po ang inyong mga anak
Bigyan nyo rin ng kalakasan, hindi lang pisikal, lalo tigit sa spiritual. At hinihiling ko rin po, Panginoon, na inyo pong bless ang kanila pong mga buhay, ang buong maghapon, ay kayo po ang mag-ingat at gumabay sa bawat isa. Maging ang aming pong bayan, ay inyo pong pagpalain, maging ang mga lingkod nyo na tinawag sa inyo pong ubusan. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Amen at amen. Maraming po sa bawat isa sa mga kapatid. Magat nanood kay Sister Gemma Griponeo diyan sa Naga City. Good morning. Sister Linda Pauling, good morning. Sister Jenny Isla diyan sa Upper Village. Magandang umaga po. Ganoon din kay Cathy, good morning. Diyan sa South Village. Preacher Ed Boykill, good morning po. Sister Aloha, magandang umaga kay Sister Nina, ganoon din kaya Antonia, Willie Bicol diyan sa Middle East. Jade, good morning. Pearl, magandang umaga kay Cathy. Ilis, diyan sa Delvin Albano, Isabela. Magandang umaga, ganoon din kay Nanay Corazon, Rizal. Magandang umaga po kay Kiko Villacorte, good morning. Sister Emmy Aguico, yes, sa Quezon. Magandang umaga at sa iba pa natin mga kapatid. Magandang umaga, Sister Marian at Brother Chris sa New Zealand. Magandang umaga at sa iba pa natin mga kapatid na nanonood. Hindi pa tayo papasa dito ang inyong pangalan. Good morning po at pagpalain kayo ng Panginoon. At tayo po'y magbabalik sa Lunes at muli natin ipagpatuloy itong ating pagpupulay-pulay sa aklat ng Psalms. At sa Psalms chapter 84 na po tayo. Kita-kita po tayo sa Lunes sa ating pong morning devotion. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.